Busy po, yung mga kaibigan namin na busy po sila simula sa pinakabata na kaya nang maglakad hanggang sa mga matatanda na kaya pa rin maglakad papunta po sa mga bundok para po magtanim. Imposible po sa pamilya nila ngayon o sa mga lugar nila na walang binhi. Kasi po, panahon po ngayon ng taga-ani. Bago po pumasok yung tagulan, kailangan meron na silang binhi para makapagtanim po sila. Kaya po, imposible po ngayon sa mga kabundukan, lalo sa mga kapatid nating Palawan, na wala pong binhi sa panahon ng tagtanim. Ngayon po, alam niyo po ba na bawat isa po sa atin ay meron pong binhi. Kasi po, ang ginagawa natin dito sa mundo ay binhi na kung masama ba o mabuti. Kilala niyo po ba si Apostle Paul? Sabi po ni Apostle Paul sa Galatians, sa 6:7, huwag ninyo hinangin ng inyong sarili. Hindi maaaring tulain ng Diyos. Kung ano ay tiyanin ng tao, hindi na kanya makalimutan. Sinabi po ni Paul kasi po yung mga taga-Galatians, sa pupunan sa Galatians, akala po nila na pag sila'y gumawa ng hindi maganda, ahanitin sila ng pagpapala mula sa Panginoon. Kaya sinulatan po sila ni Paul na kung ano yung tinatanim nyo, yun yung ating ahanitin. Tandaan niyo po, yung ating pagtatanim ay isang action natin sa paggawa mo ng tama o mabuti. Kasi kung akala nila na sa paggawa nila ng hindi maganda, kung yung pagsawal nila sa Panginoon, paglaban nila, pag-repair nila, akala po nila na pagpapalain pa rin sila ng Panginoon. Kaya po sinabi niyo po sa nila na hindi niyo maaaring tuloyin ng Panginoon at kung ano yung training, hindi lang inyong aanhin. Maliwanag na maliwanag po yan. Isa pong example doon po kay Epatadam sa Ardin. Sinabi po sa kanila ng Panginoon na huwag niyong kakainin yung bunga ng puno. Pero sumuway po sila, yung itinanim po nila ay pagsuway. Kaya po ang ginawa sa kanila ng Panginoon, pinatulan po sila ng kamatayan sa eternal na buhay. Yung po yung nagpapatunay na kung gumagawa po tayo ng hindi maganda, ang anihin po natin ay hindi maganda. So sabi po dito, ang mga salita ni Pablo na hindi maaaring lukuhin ng Diyos, ang sumasalimin sa katotohanan ng Ardin, may bunga ang ating kasalanan. So mga kapatid, mahal ko po mga kapatid, kung tayo po'y gumagawa ng kasalanan sa ating buhay, huwag po natin i-expect na makaka-receive tayo sa Panginoon ng awat na bagat magpapala. Pero po, kung gumagawa tayo ng tama sa harap ng Panginoon, expect po natin, nakasahan natin yung kanyang awat na bagat magpapala. Pero po, kahit na gano'n yung nangyari sa atin, meron pa rin pong plano yung Panginoon. Alam niyo po ba sa Genesis 3, verse 15, o yung tinatawag na proto-evangelium, doon po sinabi na, kayo at ang babae at aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya, ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi, ay ganito yung salita ng binhi niya, ang dudurog sa inyong ulo, at sa sakong niya, ikaw ang aking ang tutok lang. Yung binhi po na tinutukoy dito ng Panginoon, na sinabi niya po, ay si Kristo, na ipapadala niya para po sa ating mga kaligtasan. Pakinggan niyo po, pinahayag, sabi po dito sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili ng laman ay aano ng pagkabulok mula sa laman. So kung yung ating pong pisikal, yung flesh natin yung susunod, yung nagre-rebelde tayo sa Panginoon, hindi tayo gumagawa ng maganda, ang aanihin po natin ay pagkabulok. Mga kapatid, logically speaking, sasabihin ko po sa inyo, meron akong binhi ng pechay. Pag akin pong tiyanin yung pechay, ang tutubo po ay palay. Hindi po. Kung meron po akong palay at itinanim ko po, ang tutubo po doon ay palay. Kung meron po akong buto ng pechay, logically speaking, ang tutubo, pechay po, hindi sibuyas, hindi bawang. So kung tayo po gumagawa ng hindi maganda, hindi po tayo aanin ng maganda. Pero kung gumagawa tayo ng maganda, aanin tayo ng maganda. At sa pagtanim po natin, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu, ay aanin ng buhay na walang hanggan. Isipin niyo po, kung tayo po'y gumagawa ng mabuti, makakasiya sa harap ng Panginoon, aanin po tayo ng buhay na walang hanggan. Bukod po doon sa tinutukoy na buhay na walang hanggan sa langit, ang tinutukoy po dito, habang nasa lupa tayo, meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. Kasi pag gumagawa po tayo ng hindi maganda, lalayo po yung presensya ng Panginoon sa atin. So meron po tayong kabuluhan. Pero kung gumagawa po tayo ng maganda para sa Panginoon, meron po tayong buhay na walang hanggan at yung presensya natin ay nasa atin. Kaya po kasi maraming tao rin, madalas mag-post sa Facebook, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Bakit puro na ng pasakit? Pagkas ng pasakit. Ang tanong, gumagawa ka po ng tama sa harapan ng Panginoon. Hindi po, huwag natin expect na makakawaan tayo ng Panginoon. Kasi opo, ang Diyos po natin ay maawain, mahabagin, may grasya siya, pero ang Diyos po natin ay justice yung certain.
Isipin niyo po yung sa korte, meron po yung timbangan. Yung Diyos natin ay pantay sa ating mga ginagawa. Sabi rin po sa Galatians 2 verse 7, sa Galatians 2 verse 7, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa verse 10 po, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid nating mananampalataya. Mga kapatid, bawat isa po sa atin ay aani kung ano ang ating tiyanin. Kung nagtanim po kayo ng kabutihan, nag-aral kayo ng mabuti, nagtsaga kayo sa inyong mga trabaho, aani po tayo ng maganda. Tandaan po natin, sa ating pag-ani po ng maganda, pag tayo pinagpala, hindi lang po ito para sa ating sarili. Isipin din po natin ito sa sa ating paggawa pala ng maganda, tapos nag-ani tayo ng maganda, hindi lang pala po sa sarili-sarili. Kailangan dito na mag-isip tayo para sa iba. Kasi ganun po yung ginawa ni Kristo. Si Kristo ay ipinako. At siya ipinako sa krus, pinatay, minura, binuraan, pinatyak, hindi lang po para sa kanya. Si Kristo po ay namatay sa krus para sa atin, sa ating mga kasalanan, hindi lang para sa kanya. So yung tinanin po na tinutukoy na binhi sa Genesis na nakaisa katuparan po sa New Testament, lahat po tayo dahil sa binhi at sa kamatayan ni Kristo, meron po tayong tunay na kaligtasan sa langit. Isipin po yun, hindi makasarili yung Panginoon, sinama niya tayo. Kaya nga po sinasabi ito, kinakayanyahan tayo ng Galatians na makibahagi sa pagtubos ng mga ani at maghasik sa Espiritu at mamuhay ayon sa pangako ng Panginoon. Mga kapatid, kasama po tayo sa mahabang plano ng Panginoon. Ngayon, ginagawa natin na hindi lang po para sa ating sarili, bagkus para din po sa ibang tao. So kung gumagawa tayo ng mabuti, isipin din natin yung makaka-apekto sa iba. Pero ang hirap naman, Kirchhoff, paano yun? Kaya nga po sabi sa 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng taksang panahon, tayo ay aanit na hindi tayo susubo. Mga kapatid, napakahirap po gumawa ng mabuti, tapos parang wala namang inaani. Di ba po? Bakit yung mga masasama patuloy na nag-aani? Bakit yung mga mabuti wala? Kaya nga po sabi ni Paul, maging persistent tayo sa paggawa natin mabuti. Huwag tayo susuko, kasi balang araw, tayo rin po ay aani. Pagpatuloy lang po tayo. Kaya sabi nito, magpatuloy sa paghahasik, darating ang ani. Huwag kang susuko, bahagi ka ng mahabang kwento ng pagtubos ng Panginoon. Bawat isa po sa atin dito, kahit sino po, mapabata na mamatanda, ay kasama po, gagamitin ng Panginoon para magpala sa isang isa, hindi po para magsarili. Hindi ka lang nag-aasik para sa ngayon. Nag-aasik ka sa pangakong ibinigay sa Eden at pinupad ng Kristo. Mga kapatid, tayo po gumagawa ng mabuti, hindi lang po para sa ating kaligtasan at yung kakaganda ng ating buhay, kundi para sa lahat din po, na kagaya na ginawa ng Panginoon sa atin. Na binuwis niya po yung kanyang buhay para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. At mga kapatid, yun po yung pinakamagandang tanim na lahat po tayo ay umani. Yun po yung kaligtasan na galing sa Panginoon. So tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Salamat po sa pagkakataon na nakabahagi po kami ng salita. Hindi man po sila kilala. Salamat po Panginoon sa attention na ibinigay nila. Bagamat po meron kami iba't ibang paniniwala, pero hinayaan po nila na share ko yung aking paniniwala. At salamat po Panginoon na dinala niyo kami sa lugar na ito. At patuloy niyo kami ingatan sa buong maghapon, lalo na po ng aming driver at ito magkaroon sa kanya. Salamat po. Salamat sa langit. Sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa attention po.